The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak, because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. Mothers, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Wala pong kapaguran ang pagkalinga at pagmahal ng ating Panginoong Yesus. Araw-araw, mayroong dalawang bagay na ginagawa ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay ang preaching and healing. Lagi siya nangangaral sa sinagoga at lagi rin siya nagpapagaling ng mga taong may sakit. Isang guro ang tinanong kung ano para sa kanya ang may tuturing na the greatest evil in the world. Ano bang pinakang masamang bagay na meron dito sa mundo? At ang sagot po niya ay ignorance. Yung pagiging mangmang, ang greatest evil in the world. Bakit naman ito? Sapagkat ang ignorance, kapag isang tao ay kulang sa edukasyon o mangmang, maraming repercussion sa kanyang buhay, maraming epekto. Maaring siya'y mag-suffer economically kapag di mo alam ang iyong gagawin sa iyong buhay, kulang sa kaalaman, magiging sanhi ng kahirapan, magiging sanhi rin marahil ng suffering socially, maaring kulang siya sa pakikihalubilo sa kanyang kapwa, maaring may repercussion politically kapag kulang sa information ng isang tao o kulang sa karunungan. Siyempre, malaki rin ang repercussion spiritually kung isang tao ay ignorant. Marahil, itong isa sa mga dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo walang tigil sa pangangaral. Sapagkat kung ignorance ang greatest evil in the world, isa ring guro ang nagsabi na the greatest act of charity o isa sa greatest act of charity ay instruction, teaching, o pangaral. Makikita natin ang ating Panginoon bago nagpapagaling ng katawan, inuna muna niyang pagalingin ang isipan ng tao at saka siya nagpagaling physically. Mahal tayo ng ating Panginoon at alam niya kung anong ating pangailangan. Binibigyan tayo ng aral pang sa ganoon, kapag ang isang tao ay may dunong, maraming kapalpakan ang kanyang pwedeng maiwasan sa buhay. Maraming kasamaan ang kung saan pwede siyang maligtas. At makikita natin na sa kabila ng kapaguran, pagod ng ating Panginoon sa kanyang pangaral, pagpasok niya sa bahay ni Pedro, nandoon yung biyanan na mayroong lagnat. At makikita rin natin ang katangian dito ni Pedro.
mukhang very close talaga siya sa ating Panginoon. Sapagkat yung lagnat, maaaring isipin natin na isang maliit na bagay lamang at baka pwede na sigurong hindi istorbohin ang ating Panginoon. Siya'y karapat dapat na magpahinga na sapagkat siya'y napagod. Pero si Pedro, yung mukhang maliit na bagay ay inilapit pa sa ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus naman, mabilis na kinuha yung kamay ng biyanan ni San Pedro, siya'y pinatayo at siya'y pinagaling kaagad. Walang maliit na bagay sa ating Panginoong Hesus. Maaring kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, katulad ng maraming pilgrims na pupunta sa Manawag, doon sa isang in-interview namin, pumunta rito ang isang media at karamihan ng mga in-interview, papalabas ngayon January, ay ang mga sakit na kanilang ikinuwento ay mga sakit na malulubha. Yung mga nagkaroon ng cancer, ayan, inilalapit sa Mahal na Birheng Maria, nilalapit sa Panginoong Diyos, yung may leukemia, yung mga bigat na karamdaman, yun ang ating dinudulog karaniwan sa ating Panginoon. Pero yung maliliit na bagay, parang naiisip marahil natin, naku, maliit lang ito, lagnat lang ito, o masakit lang ang ulo ko, hindi ko na ipagdarasal sa Panginoong Diyos. Kapag malaki ng ating problema, saka tayo lumalapit sa Panginoong Diyos. Pero yung maliliit na problema, naalaala ba natin ang ating Panginoong Diyos? Marang masabi natin kasi napakaliit lang naman ito at hindi ko na dapat pang ilapit sa Panginoon. Nakikita natin na sa Panginoong Diyos, walang maliit na problema, concern siya dito. Maaring sa tao, ayaw nating istorbohin kapag maliit lamang yung ating pangangailangan. Pero kapag malaki na rin ang ating pangangailangan, hindi ba? Nahihiya na tayong humingi ng tulong sa ating kapwa. Naku, ayoko nang sabihin itong problema ko. Napakalaki, nakakahiya. Sa Panginoong Diyos, malaki man o maliit, Kanyang pinapansin, Kanyang binibigyan ng solusyon. Itong ating matutunghayan sa karanasan ni San Pedro, ang kanyang biyanan, idinulog niya sa ating Panginoon. At ang Panginoon naman, mukhang walang kapaguran. Kahit dapat na magpahinga, ay kanya pa rin pinagaling. Isang private na setting, yung bahay ni Pedro, in contrast to the setting of a synagogue, which is a public place. Ang Panginoon, sa publiko man o sa isang pribadong setting, kumikilos, hindi napapagod. Makikita rin po natin dito ang katangian ng biyanan, San Pedro, na pagkatapos niyang gumaling, agad na naglingkod sa kanila. Nang matanggap niya ang grasya, ang blessing, kanya kaagad ginamit sa paglilingkod sa kapwa. Kung tayo nakakatanggap ng blessing sa Panginoong Diyos, paring blessing ng kagalingan o material blessings, di ba't dapat din nating gamitin para sa ating kapwa? Kaagad-agad na naglingkod ang biyanan ng ating Panginoon. Anong blessing na natanggap mo sa ating Panginoon? Maaring masabi mong maliit lamang, pero kahit na maliit, alam po natin na mayroong magagawa. At tayo bilang isang sambayan ng Kristiyano, kapag pinagsama-sama natin yung ating maliliit na blessings, alam natin na malaki ang maitutulong sa ating kapwa. Ano man ang ating tinanggap sa ating Panginoon, hindi po para sa atin na solohin, nais ng Panginoon na lagi nating gamitin sa paglilingkod sa Kanya at higit sa lahat sa paglilingkod sa ating kapwa-tao. Ang simbahan patuloy pong itinutuloy, ang concern ng ating Panginoong Diyos sa mga may sakit. Sinasabing healing is an integral part of the mission of the church. Kaya nga po, sinusuportahan
ng ating simbahan, lahat ng mga tao na nagiging kasangkapan o instrumento sa pagpapagaling sa ating makabagong panahon. Ang mga doctors, ang mga nurses, at ang iba pang mga kaalyado o kasamahan na kung saan tayo nakakaranas ng kagalingan. Lahat po yan ay kasama natin lagi sa ating panalangin. Ang simbahan, papansin po ninyo, no? Laging karaniwan na pagka may simbahan, mayroong parochial school o eskwelahan na nakatayo sa kanyang gilid, no? Sapagkat magkasama yung dalawa, pagpapagaling sa isipan at yung malalaking institusyon, mayroong pang hospital o clinic lagi, no? Nakakakibat ng simbahan sapagkat batid ng simbahan ang pangangailangan natin at nais pagpatuloy ng simbahan ang misyon na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. Sa maliliit na pamamaraan, kayo rin po ay pwedeng maging instrumento ng ating Panginoong Hesus. Yung pagbibigay po ninyo ng katekism sa inyong mga anak o sa inyong pamilya, yung po'y isang malaking charity, malaking pagkakawang gawa, at malaki po ang maiaambag upang sa ganoon maipalaganap ang paghahari ng Diyos sa ating lipunan. Panalangin po natin at lagi po tayong umasa na ang Panginoong Diyos, kapag tayo nangangailangan, maliit man o malaki, di po siya napapagod. Lagi po siya nandiriyan. Tumawag po tayo sa Kanya. Itaas po natin at ilapit natin ngayong araw nito ang mga kapatid natin, lalo na yung mga merong karamdaman.